pwede nyo bang maikwento sa amin kung ano tong pagmamalupit na ginawa sa inyo? Mayroon umakyat sa amin na 4 na babae nung gabi ng September. Isang batang babae ay buntis. Tapos yung isa, anak ko. Tapos yung isa, tindira ng anak ko. Sabi ko, bakit nagpaakyat kayo ng tao nga hindi kayo nagsasabi sa akin? Sabi niya sa akin, wala kang pakialam. Tindira ko yan. Anak nyo po yan? Opo. Itong si Mercedita Porras. Opo. 51 years old. Oo. Ito po yung nagsabi na wala kang pakialam. Oo, sabi ko, pamamahay ko to. Kasi yung kunwari, 92 square meter yung bahay ko. Yung 30 square meter sa taas, siya nagpagawa. Pero yung bahay ko, yari na yun. Ngayon dumugtong lang sila. Gusto ko lang mabigyan daan nga mapaalis ko siya. Magulo siyang kasama. So, lahat mga anak niya, pati yung asawa niya magulo. Sabi niya sa akin, wala kang karapatan, matanda ka na, gagat, tanga, wala kang pinag-aralan. Hindi ko nga yung pinapalayas. Siya nga nagpapalayas sa amin Ay, pinapalayas ko siya, magulo siya eh. Oo. Magulo siya, sarili kong bahay yun, hindi ko siya madisiplina. Matapang pa siya sa akin. Ma'am. Okay ba? Mali yung sinabi niya. Siya nga nagpapalayas sa amin. Opo. Siyempre, sarili kong bahay yun. Siya nga nagmumura Nag-back eh. out nga Minumura yung niya nga ano kami. eh. Oh. Bakit nyo naman, ma'am, daw Bastos minumura? yan eh. Masyado yung magaling gumawa ng usap. Itsura niyang yan. Kaya sabi nga ng asawa ko, paalisin mo na. Pati nga asawa niya, minumura ako. May pinag-ugatan kasi yung galit niya. Opo, yes, ma'am. Actually, ang pinag-ugatan niya yung alaga niya, yung apo niya. Kasi yung apo niya, tinutolerate niya yung mga ginagawa. Apo niya. Ano pong ginagawa nito ni Apo? Pag nanakaw, kasi addict yun eh. Nag-a-addict. Ay, yung Addict anak na niya rin naman. na-addict din, nasa kulungan. Yung actually, kaya hindi ako, paano hindi ako mag-galit sa kanya? Yung apo niya mismo nagturo sa anak ko mag-addict. Ma'am, ito po bang sinasabi or tinatawag nyo na Apo ni ma'am ay is talagang kadugo ninyo? Hindi ko alam. Sabi niya, hindi raw anak ng anak ko. Ang mga anak niya lang ang anak niya. Kasi pamangkin niya lang. Ang nanay daw, puta. Pero kasi ma'am, may mga allegation naman dito na itong inyong Apo ang nagturo na... Ay, hindi totoo. Oo, sabi kasi na anak ko, yung anak ko mismo nagsabi, umamin sa mister ko na yung apo-apo niya, yun ang nagturo sa anak ko. Natutong magnakaw, ngupit ng pera yung anak ko. Ay, lahat naman gawa siya niya. nakaw eh. Tinotolerate niya nga yung mga ginagawa. Yung mga pagnanakaw, biro mo, 5 tricycle. Pero sa Barangay North, nagnakaw din yun, nag-akyat bahay gang. Sa 7-Eleven, Barangay North, nagnakaw ng spam. At saka itong huling ninakawan niya yung bar sa Makati sa poblasyon. Ba't hindi mo pinakulong? Inareglo ng 300,000. Saan ka kumuha ng 300,000? Kasi yung pamangkin, yung kalibinong asawa nung kalibinong apo niya. unang-una ng 300,000 sa kanya. Unang-una po, ito po bang sinasabi ninyo na Apo ninyo, ma'am, ay meron pang mga magulang na magkakalinga dito sa batang Wala po? na. May nanay po yan. Okay. Ma'am, matanong ko lang, sino po ba ang may-ari ng bahay? Ako. Nakapangalan po yung sa airpot ko yung bahay. Okay po. Ma'am, ilan po kayo totally na nakatira sa bahay? Siya, ang mga anak niya lahat nandoon. Tapos kayo po. Oo. Ma'am, may katotohanan ba na may time na sinasaktan nyo tong si ma'am at pinapalayas nyo sa bahay or sa sarili niyang bahay? Sinungaling yan. Sino-sinungaling? Hindi ko sinasaktan yan, ma'am. Hindi ko nga pinapansin kahit taga-galit siya, hindi ko siya pinapansin eh. Siya Kasi kagabi. Kasi nga, Bunga nga ng bunga nga. Yung apo niya sa pagnanakaw, sa pagdroga. Alam mo, kagabi nagwala yan. Opo. Ma'am, alas 10 ata nagwala Ang siya. sama ng ugali, yung mga tao, pag hindi niya, Siya, matapos siyang makakuha ng tulong sa ibang tao. tingnan mo. Kung mapagsalitaan niya, ganun-ganun na lang. Okay. Ikaw mismo, anak mo, chinichismis mo sa kalsako, saan-saan, doon sa kalsada, sa palengke. Paano yung mga anak niya? Pamilya mo, bakit i-chismis Mga anak niya mo? naghahagara ng kutsilyo. Kita mo. Attorney JB, ano ba yung assessment mo dito sa problema na mag-ina na ito? Una sa lahat, lumalabas dito na yung tinitirhan nilang lahat pagmamayari ng magulang, nung nanay at nung tatay. At lumalabas nga na kahit na nasa legal na edad na itong mga anak niya, nakikitira doon sa bahay ng kanyang nanay. Kung dinidisrespeto lang din naman ng anak ang kanyang nanay sa sarili niyang tahanan, mabuti na lang na umalis na lang talaga itong anak. Hindi daw po siya aalis. Kasi may bahay siyang pinatayo doon sa second floor na 1 kwarto po. Pinapabayaran niya sa akin. Sabi ko sa kanya, bayaran mo yung utang mo 170,000. Kasi 30 years ka na rin nakisama sa akin. Hindi pa bayaran mo sa apong mo yung 5 tricycle na binenta niya. Yung mga katulong doon sa tindahan ko. Bakit? Pinumura mo, pinapalayas mo. Hindi mo na Sa iyo babahay yun para... Ako ang nagbabayad ng kuryente, ng tubig. Kahit gano'ng kamahal binabayaran ko. Pero ang ginagawa mo, minumura mo pa nga ako, di ba?
Oh. Patunayan mo nagbayad ka ng kuryente at tubig. Oh. Asa, baka mamaya palayasin mo naman kami, di ba? Ma'am. Nagkatotoo na naman ngayon. Opo. Kaya ka nagagalit kasi wala ka ng pera. Wala kang Apo. pakialam, di ako nanghihingi sa'yo. May chance po ba ma'am na ito ay mapag-uusapan? Ang request kasi ni nanay, since dun nga po sa yung property is owned by Ma'am Sonia, is Ating lilipat gabi. na lang po kayo ng ibang bahay. May chance po Ating ba? gabi. Sa akin, po. willing nga kami pong umalis. Oo. Opo. Kaya lang, ang gusto niya, iiwan yung apo niya. Hindi pwede naman yun, unfair para sa akin. Anak ako, apo lang yun. Hindi. Inigiit niya talaga yung apo niya magnanakaw na adik. Yung adik ka, anak mo nakakulong. Apo mo, di ba? Yun ang Di ulit ba, mo sa anak nakakulong? ko na Sige, mag-ano. ma'am. Nagkikwentuhan kami sa baba, bigla bumaba yung anak niyang mabait. Tinulak ako, subsub ako, ito pa andito pa. Hindi ko pa- sinasaktan nyo din pala, Ma'am Mercedita eh. Yung anak niyang isa, nag-away. Mali po ang sumbong niya. Nag-away. Yung anak ko, tsaka yan, nag-away. Hinampas niya sa ng kahoy sa likod. Anak ko, yung parang bayabas. Ng bayabas, tangkay. Hinampas sa ito pagtalikod ng anak ko sa hagdan, paakyat na, tinamaan. Kasi binato ng anak ko yan ng tsinelas. Tapos sinugod niya, pagampas niya, sumusugod yung may daldang kutsilyo, sasaksakin yung anak ko. Pagtabig ng anak ko, kasi nga sumusugod yung sasaksakin ng anak ko ng kutsilyo, yun, pag gano'n ng anak ko, tumilapon siya. Okay. Kahit sino pong patiray nila, kahit kapitbahay nyo pa po, wala po tayong magagawa dahil sila po ang may-ari ng bahay. Kahit naman kayo, Ma'am Mercedita, may-ari po kayo ng bahay, may magdidikta po ba sa inyo kung sinong patitirahin nyo doon? Wala po. Sa ganyan na sitwasyon na ginagawa nung na yun sa nanay, sa magulang mo, huwag ka pumayag kasi conjugal property yun, anak ka eh. Mas mataas ang mo sa doon. Kaya kung sinabing alis lahat, alis lahat. Ma'am, Ngayon, ibang kaso naman, pirmahan na naiintindihan yun. ko po yung sinasabi ninyo. Pirmahan tayo. Ibang kaso na po yung sinasabi ninyo, pagbentahan na. So kung may as hika, long as buhay may po sakit, silang dalawa, wala po tayong pinag-uusapan wala, naman na wala ba, tayo ha? sa akin doon. Oo. So once na, halimbawa po, talagang may mangyari eventually, at sumakibilang buhay ang mga magulang, tsaka pa po nagkakaroon ng tinatawag natin na mana. So sa kasalukuyan, ma'am, habang buhay po ang mga magulang ninyo, kanila pong pagmamayari yung bahay na yun. Sir Eric, ano ba ang hinanakit ng tita mo sa iyo? Hindi ko po alam, hindi ko po tita yan kasi hindi na nga po tinuturing na pamangkin yan. Hindi daw po Bakit? ako Ano anak po ba ng- nangyari? Hindi daw po ako anak ng tatay ko eh. Totoo ba, sir, na kayo po ay gumagamit? At mukhang Dati yan po po. ang... Dati hanggang po. ngayon po ba? Hindi na po. Kailan po ang huling gamit ninyo, Last sir? year pa po. Willing ka ba, sir, na magpa-drug test? Opo. Siya rin po nagkalat nun eh. Kahit sa binabiyayan ko po eh. Okay. So, ma'am, Talagang alam Kasi naman po, talaga na nililinis pintoda niya po ng yung- adik ka. Nililinis niya po yung Noong pa bakura ilang niya. taon na. Pero po yung mga anak niya, ganun Ilang din po. taon na. Okay. Payag po dun sa sinasabi niya po. Alis po kami. Sabay-sabay Sige po kami nga alis. Wala Lahat. pong babalik. Ang matitira lang po sa bahay na yun, lola't lolo ko lang po. sige po, wala naman po ano. At the reason why binibring up natin yun, kasi ma'am Mercedita, ang inyo pong basis sa lahat po ng galit nyo sa pamangkin ninyo, sa apo po ng nanay ninyo, allegedly, siya po ay nag-a-addict at ginagamit niya lahat. Nagnakaw, ginagamit niya yung pera ng nanay ninyo, ng magulang ninyo, at Correct. natatakot kayo na baka ibenta yung lupa. Kung hindi naman po pala talaga ganun yung pamangkin ninyo, willing ba kayo mag-sorry, ma'am? Imbis nga Oo. po natulungan niya po ako, namatay po yung papa ko, tinatakwil niya po ako. Nakukuha niya yung mga ginagawa nito. Di ba mas maganda ma'am na ilayo mo yung mga bata, yung mga anak nyo, dito kay sir. Di ba po? Na actually, manugang ko sa panganay kong anak, naghanap na sila ng bahay nila at mayroon na rin silang nakita. Baka next month. Okay. Ngayong May or June. Yung Sige isa po. ko rin, meron na rin. Kasi talagang sinabihan ko naman yung mga anak ko, aalis tayo lahat dito, wash out. Kasi yun ang, ang usapan namin sa barangay. Kahit hindi kami nagkasundo na ganun ang usapan, ayaw niya pumayag na maiiwan kasi maiwan yung apo niya. Hindi, sabi ng barangay, sige, basta lahat. Sabi ng bawsi, alis lahat. Sir, meron niya akong gulo dito dahil si Ma'am Mercedita ang gusto niya, pag aalis po sila, aalis po lahat, pati po yung apo ninyo. Ano po ba ang masasabi niyo, sir, dito sa gulo ng pamilya ninyo? Wala ang problema, basta umalis lang sila. Lahat umalis na lang. O, para wala ng problema. Okay. Kagawad. Unang-una po, last year pa po yan, ma'am, meron na pong reklamo si Ma'am Mercedita. Nung na-investigat ko naman po, is yun nga po, dun po sila nagkakagulo. Yung last year po is about po doon sa, yun nga po, pinapalayas din po sila ni Ma'am Sonia kasi nga po, parang pinabalik po sila doon ni Ma'am Sonia, tapos madami po silang pinatira. Yun po yung nangyari last year. Okay. Oh. Yun naman po, nung March 20, ma'am, na unang pong nagreklamo po sa amin si Ma'am Sonia Arcelias. Yun nga po, nagpunta po siya dito sa barangay po namin para ireklamo po si Pritzmon
Coras po dahil nga po dun sa tinulang po siya at nagkaroon po siya ng sugat. Masugat po si ma'am. And then, yun po ma'am, tapos na po, pinaakyat po namin sila sa lupon. Okay. Ang nangyari po, yes ma'am, ang nangyari po doon sa lupon ma'am, nagkaayos po sila na ito si Ma'am Mercedes po ay aalis na daw po sila. Nagkaroon pa nga po ng medyo hindi magandang usapan dahil nga po medyo nagwala daw po si Ma'am Mercedes doon sa lupon. So, yun po yung nangyari. So, ayun ma'am, di ba nagkaanuhan naman siya na si Ma'am Mercedita. Kagawad, sa ngayon po na nag-usap-usap kami, sabi naman po ni Ma'am Mercedita, okay po sa kanila na umalis, kagaya po ng nauna ninyong napag-usapan, basta lahat daw po sila ay aalis. At yun din naman po ang kagustuhan ng mga may-ari, si Sir Florante, pati din po si Ma'am Sonia. So ngayon kagawad, Yes po. opo, hihingi sana kami ng tulong para po mag-meet ulit ang buong pamilya po dyan po sa inyong barangay. Kasama na din po kami dyan sa pagharap po nila. Oo, at nang maisulat po nila ito sa formal na dokumento na ganun ho ang kanilang napagkasunduan. Hindi ma'am, wala pong problema ma'am. Si Ma'am Merceditas po ba, ma'am? First time po ba ito na may ganito pong sitwasyon na siya po ay naireklamo or nadamay po sa ganitong gulo? Last year po, sila pa rin ma'am eh. Sila pa din. Sila pa rin. Ma'am Sonia, sa nangyayari po ngayon sa inyong anak, nag-iisang anak po ba si Ma'am Mercedita? Ano po ang saloobin niyo, ma'am? Wala na akong anak. Wala Ganun na, patay na. umabot na po sa ganun. Umabot na sa punto nga ginawa niya sa akin. Wala na po bang puwang sa puso niyo, ma'am, na makaayos po Patay kayo? na siya. Tama yung ng tatay ko na pag lumayas lahat, tama-tama yan. Kasi hindi yan, hanggat may nasisip-sip yan, may nakukuha pera sa kanya, hindi titigil niya pag doon nakatira. Kaya sabi ng tatay ko, hayaan mo maubos yung pera niya para ma-realize niya kung sino ang tutulong sa kanya sa bandang uli. Wala po bang puwang sa puso niyo humingi ng kapatawaran sa nanay ninyo? Pag-usapan natin to sa barangay, nandyan po si Kagawad Annabel Garcia, siya po ang mag-a-accommodate na sa total atin. naman, okay na, nakapag-usap na sila, paski si Sir Florante. Siguro ano na lang, Sir Eric, maski po yung after ng drug test, kahit mag-negative, wag na lang din po tayong gumamit ng pinagbabawal na gamot. Wag na po natin pahirapan si tita, pati na rin ho ang inyong lola. Hindi na po tita. Hindi Oo ko nga, ang sinasabi natin, sir, iwasan na din po yan. Hindi din po namin tinotolerate ang paggamit ng pinagbabawal na gamot, ha? So kami po dito, as much as possible, kung kaya kayong pag-ayusin, pag-aayusin ho. Pero pag ganito na ho yung sitwasyon at mukhang malalim ang inyong pinaguhugutan, pare-pareho, wala na ho tayong magagawa dyan. I-schedule po natin yan, sasamahan kayo ng aming reporter para po mapag-usapan ng maayos kung kailan kayo aalis. Pati po sa paghahakot ng mga gamit, tutulong na rin po kami. At masettle to.